Good day mga boss, ang project ko ngayong araw ay isang name tattoo at ito ay ilalagay sa likod ng ating bossing at ito po ang kanyang request. Kaya pala gustong ilagay ng ating boss ito sa kanyang likuran ay meron po tayong tatakpan dyan sa kanyang likod na kanyang old tattoo. At bali dito mga boss ay meron po akong walk-in client na sasabay po ngayong araw. Bali nagpabook din po siya ngayong araw. Kaya sabi ko sa ating bossing ay maghintay po muna siya dahil mabilis lang naman po itong gawin. Bali dito ay halos nakalahati ko na po yung tattoo ng ating bossing. Inuna ko muna po yung lining tapos saka ko inuunti-unting kulayan. Ayan. Bali ito na po pala yung finished product mga boss. A total of 1 hour. Yan. Bali 1 hour po yung inabot ng session namin ng ating bossing. O di ba napaka-solid po ng tattoo ng ating boss. Kaya dito po nagpa-pray po ako ng konting signature po ng ating bossing dahil request po siya ng free tattoo kaya ayan pinagbigyan ko na po siya. Yan, bali alis na po yung ating bossing at super satisfied naman po siya sa kanyang tattoo. Yan, salamat po boss. At ito na po yung susunod na ating bossing. Bali ang ating boss pala ay isang barista sa isang establishmento dito sa amin. Kaya ito po yung request niya. Bali medyo malabo po yung design ng ang ating bossing kaya inedit ko po siya at medyo inayos ko po yung mga medyo baliko-balikong mga linya. At medyo may idinagdag po ako dito sa design ng ating bossing para maiba naman po at hindi po parehas sa kanyang pinasa. Pero ang gusto po talaga ng ating bossing ay ganito din po yung mangyari sa kanyang tattoo. Kaya hindi ko na po siya masyadong dinagdagan ng mga details dahil ang gusto lang po ng ating bossing ay maging simple lang po yung kanyang tattoo at ganito rin po yung maging kalabasan sa parehas ng ipinasa sa akin na design ng ating bossing. Bali dito ay nagprint na po ako mga boss at ang gamit ko ditong printer ay Epson M1120. At kung natanong nyo kung saan ako bumili ng papel ay sa Shopee po. Bumili po ako sa Shopee ng stencil paper dahil mas maganda po ito at mas makapit. Yan. Bali dito mga boss ay need po na talaga nating ahitin yung skin ng ating bossing dahil napakarami po nitong balahibo. Dahil pag hindi mo po ito inahit ay maaari pong mag-contaminate po yung tattoo at masira po dahil sa mga balahibo na hindi po na ahit. Kaya importante po yan sa pagtatato na lagi pong ahitin yung balat kahit manipis lang po yung balahibo ng ating mga boss ay dapat po talaga nating ahitin kahit sa nakikita nyo po ay wala siyang balahibo ay ahitin nyo pa rin po dahil meron din po yun maninipis na balahibo na hindi nakikita. Yan bali dito boss ay nagsimula na po ako bali point na nagdat muna po ako sa may part na baba dahil yung mga tuldok po yung medyo nabubura kaya inuna ko na po siyang gawin. At ang banat po na ginamit ko dito mga boss ay pointillism, dotted shading po. At ang gamit ko nga po palang needle dito ay 3RL. Bali mababa lang po yung voltahe na ginamit ko dito mga boss. Bali nasa 4.2 to 5.2 stroke lang po yung ginamit ko dito at talagang napaka alalay lang po ako sa pag-stroke dahil ang gusto ko po talaga mangyari dito ay dotted shading po talaga yung gagawin ko, isang pointillism po dahil sa nakikita ko po sa design ng ating bossing ay pointillism po yung banat na tattoo na ipinakita niya sa akin. Kaya sinabi ko sa ating bossing na kung gusto niya ay ganun din na banat tirada yung gawin ko at nag-agree naman po yung ating boss dahil gusto din po niya ng ganong style na dotted shading cells sa nakikita niya sa mga video sa online na whip at saka dotted shading. Kaya yun po yung ginawa ko sa tattoo ng ating bossing at medyo natagalan po ako dito dahil napakahirap po talaga ang gumawa ng dotted shading pointillism dahil hindi naman po ito basta-basta dahil mahina lang po yung voltahe at alalay ka lang po sa pagbanat sa shade at pagkalkula sa voltahe ng iyong machine. Kaya hindi po basta-basta ang mag dotted shading. Tsaka dapat stable po yung kamay mo at maganda po yung timing ng pagbira mo sa pagwi-whip ng needle. Kaya nasabi ko rin pong mahirap din talaga. Tapos idagdag mo pa yung mga straight tsaka yung mga curve line dyan na mga linya. Kaya medyo mahirap din po talaga yung magtansya ng tamang stroke ng machine lalo pag hindi mo sanay yung ginagamit mo at lalo kung baguhan at bago ka pa lang sa ginagawa mo. Kaya dito ay talagang alalay nga at alalay lang talaga mga boss.
Tsaka isa rin dito yung timpla ng ink na ginagamit mo dahil dito dalawang klaseng ink lang po yung ginamit ko. Isang isang light at tsaka isang dark na ink po yung ginamit ko dito sa pag-whip shade para hindi naman po mabigla at hindi naman po siya mabigla sa pag-itim dahil kapag binanatan mo siya agad ng dark, hindi mo na siya mahahabol. Kaya dapat hinay-hinay lang sa pagbira din sa ink. Hindi siya basta-bastang isang ink cap lang yung ginagamit mo. Kaya dapat tansya rin. Tsaka dapat experience din siya sa pagtimpla at sa pagbanat mo sa pointillism. Kaya yun. Halos halos patapos na po ako dito mga boss. Bali itong ginagawa ko po ay buto po ng kape. Yan. Bali apat po yan na buto. Tsaka medyo patapos na rin po ako dito mga boss. Kaya medyo hinihinay-hinay ko lang po dito yung pag-whip shading ko para mas maging pulido po yung pagkaka-shade nung ginagawa kong pesa mga boss. Kung di ako nagkakamali, nasa 5.2 volts po yung ginamit ko ditong voltahe para dito sa pointillism na ginagawa ko. Bali ito na po mga boss. Bali tapos na po ako sa ginagawa kong pyesa. At ito na po yung finished product ng aking pointillism tattoo. O di ba mga boss, napaka-solid. Konting ano naman dyan mga boss, parate naman po ng aking gawa. Kung nagustuhan niyo po yung ganitong mga video ay message nyo naman po sa aking Facebook page. Maraming salamat.